Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Walang hanggang pasasalamat. Okay, isang magandang buhay sa ating lahat. Isang magandang buhay sa ating lahat. And of course, maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. thank you very much sa lahat ng mga nagdasal, sa lahat ng nagbigay ng suporta at tulong sa ating kababayang si Mary Jane. Ang sa'yo'y aming sasambitin. At of course, masayang-masaya ang buong mundo sa pagpapaliban ng death penalty para sa ating kababayang si Mary Jane. At syempre, thank you sa lahat-lahat ng mga dumamay sa atin, sa mga nasa simbahan, ang mga civil society organizations, at ang mga NGOs, at syempre sa ating mga opisyales ng ating pamahalaan. Sa inyong lahat, thank you very much. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. At syempre, sa atin, sa buong mundo, maraming salamat din sa lahat ng nakiisa at nakisimpatya kay Mary Jane. At syempre sa ating mga kababayang narito sa iba't ibang mga panig ng mundo, maraming salamat sa inyo dahil sa inyo na isalba ang buhay ng ating isang kababayan na naman dahil sa pagkakapostpone, no, ng death penalty para kay Mary Jane. Walang hanggang pasasalamat. At syempre sa mga namumuno, syempre sa Indonesia, no? Yan, maraming salamat sa ating mga partner organizations at sa lahat ng mga tumulong sumuporta sa mga organization dyan sa Indonesia. And of course sa presidente, no, sa presidente ng Indonesia. Walang hanggang pasasalamat. At bago tayo magsimula pa sa ibang mga programa natin, nais sana nating basahin itong liham na ginawa ni Mary Jane Veloso nung siya ay nandoon pa sa kanyang kulungan, no, bago siya dalahin dito sa island na tinakda para sa kanyang death sentence, di ba? At meron siyang mga sulat na ipinaabot sa kanyang mga pamilya. At ito ay nais natin sanang ipaalam sa inyo dahil itong sulat na ito ay para sa ating Pangulo, Vice Presidente, sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Ang sulat na ito ay para sa inyo. Walang hanggang pasasalamat. Para sa mga mahal kong kababayang kabataan sa Pilipinas, ako si Mary Jane, isa akong biktima ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa kagustuhan kong mabago ang buhay ng aking pamilya, naniwala ako sa isang tao na mabibigyan niya ako ng trabaho sa ibang bansa bilang katulong. At dahil sa kabaitan niya sa akin, hindi ako naghinala na may masama siyang balak sa akin. Nakuhanan ng drugs ang daladala kong bag na binili ng kaibigan nang nagsama sa akin sa ibang bansa at hinuli ako ng pulis at hinatulan ng kamatayan. Sa 5 taon na pananatili ko sa loob ng kulungan, marami akong nalaman.
Araw-araw kong kasama ang mga taong nalulung sa ipinagbabawal na gamot. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. At dahil sa maling pakikihalubilo o pakikipagbarkada sa mga taong gumagawa ng ipinagbabawal na gawain, marami ang naging biktima at nalilihis ng landas. Karamihan sa kanila ay itinatakwil ng kanilang pamilya, napapariwara, nasisira ang pag-aaral. Meron ding nagkakasakit dahil sa ipinagbabawal na gamot, at marami na rin akong nakitang namatay dahil sa sobrang paggamit ng drugs. Huwag ninyong sayangin ang inyong buhay. Huwag na huwag kayong gagamit ng ipinagbabawal na gamot o magbebenta. Walang idudulot na mabuti sa inyo at masisira lang ang inyong buhay. Naniniwala ako na sa hindi nyo paggamit ng drugs o masasangkot sa anumang klase ng illegal na trabaho, may magandang kinabukasan ang naghihintay sa inyo. Huwag kayong makakalimot sa Panginoong Diyos. Siya ang maggagabay sa inyo para hindi kayo malihis ng tamang landas. Kayong mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan at magiging bayani ng ating bansa. Patnubayan nawa kayo ng poong may kapal at palaging mapasa inyo ang pagpapala ng Panginoong Diyos magpakailanman. Amen. Para sa mga mahal kong kababayang babae sa Pilipinas, gusto kong ipaabot sa inyong lahat na kung gusto nyong magtrabaho o pumunta sa ibang bansa, huwag kayong papayag kung hindi kayo gagamit ng agency o legal na paraan para maiwas kayo sa kapahamakan at nang hindi nyo abutin ang sinapit ko. Alam ko kung gaano ang hirap ng buhay sa atin kasi isa rin ako sa inyo na nakipagsapalaran sa ibang bansa. Isa din akong babae na may pangarap na maiahon sa hirap ang aking pamilya, mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak, at mapagtapos ng pag-aaral ang dalawa kong anak. Sa laki ng kagustuhan kong matupad ang aking mga pangarap, hindi ko naisip na paggamit ko ng illegal na paraan, ito ang magpapahamak sa akin. May nag-alok sa akin na bibigyan niya ako ng trabaho sa ibang bansa. At madali daw akong makakaalis at magkakatrabaho kasi daw marami siyang kaibigan sa ibang bansa. Kaya lang, papasok daw kami sa ibang bansa na hindi gagamit ng legal na paraan o tourist. Sa kagustuhan kong makaalis kaagad, tinanggap ko ang alok sa akin. At hindi ko naisip na maling desisyon ang ginawa ko. Mga mahal kong kababayang babae sa Pilipinas, huwag kayong magpapaloko sa mga recruiter na hindi gumagamit ng legal na paraan para makaiwas kayo sa anumang klaseng problema. Hindi katulad ko na naloko at sa ngayon 5 taon na akong nakakulong dahil sa kasalanang hindi ako ang may gawa at hinatulan ng kamatayan. Mga kababayan kong babae, ayokong mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Kaya kung mas mabuti, huwag na kayong umalis sa ating bansa. Kahit na mahirap ang ating buhay, kasama naman natin ang ating mga mahal sa buhay. Idinadalangin ko sa Panginoong Diyos na sa paggamit nyo ng legal na paraan, maging maayos ang lahat at makapagtrabaho kayo sa ibang bansa nang walang anumang naging problema o kapahamakan. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Jesus love us. Mary Jane. Para sa mga taong nagpahamak ng aking buhay, gusto kong iparating sa kanila na mabagabag sana ang puso nila sa ginawa nilang kasamaan at itigil na nila ang masama nilang trabaho para wala nang mapahamak na katulad ko at nang wala nang maging biktima ng ipinagbabawal na gamot o biktima ng ilegal na trabaho sa ibang bansa. Alam ninyo na inosente ako at bibitayin ako dahil sa kasalanang hindi ko ginawa.
ituloy man ang bitay sa akin, alam ko na hindi matutulog ang Panginoong Diyos at bibigyan niya ako ng katarungan sa lahat ng nangyari sa akin. Sana lumiwanag ang inyong isipan at makonsensya kayo. Sana sa lalong madaling panahon, mahuli agad ang taong nagpahamak sa buhay ko at para wala nang maging biktima katulad ko. Para sa akin, napakasakit at napakahirap tanggapin na kailangan kong pagdanasan ang lahat ng ito dahil sa mga taong katulad ninyo na gumagawa ng masama. Pero kahit na napakasama ng ginawa ninyo sa akin, palagi ko pa rin kayong ipinagdarasal sa Panginoong Diyos at inihihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ninyong kasalanan at kasamaan. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Huwag kayong magpasama ng lubos. Meron pang naghihintay na kinabukasan sa inyo kung lalapit at hihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ninyong kasalanan. Trust in God. Mary Jane. Para sa mahal kong pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ako po, si Mary Jane Fiesta Veloso, lubos po akong humihingi ng tulong sa inyo. Iligtas po ninyo ang aking buhay sa hatol ng kamatayan. Mayroon po akong 2 anak na maliliit pa at nangangailangan ng inang mag-aaruga, magpapatnubay sa kanila at nangangailangan ng pagmamahal ng isang ina. Vice President Binay, kayo lang po ang makakatulong sa akin. Hawak niyo po at ng ating Pangulong Pilipinas, Ninoy Aquino, ang kaligtasan ng aking buhay. Vice President Binay, wala po ang kasalanan. Isa lang po akong biktima. Hindi ko po magagawang magtrabaho ng masama, lalong-lalo na ang magdala o magbenta ng droga sa ibang bansa na hindi ko kilala at unang beses ko palang napuntahan. Kahit na po mahirap lang ang buhay namin at gusto kong mabago ang aming buhay, hindi ko po magagawa ang ibinibintang sa akin. Mas gugustuhin ko pa pong magtrabaho bilang katulong kahit na mahirap at pagod, pero malinis naman na paraan. Pinalaki din po ako ng aking mga magulang na may takot sa Panginoong Diyos. Sumusumpa po ako sa harap ng Panginoong Diyos na wala po akong kasalanan at isa lang po akong biktima ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Marami man pong hindi naniniwala na wala akong kasalanan, alam ko po na alam ng Panginoong Diyos na nagsasabi ako ng pawang katotohanan. Vice President Binay, kayo po ang pangalawang ama ng aming bansa. At bilang pangalawang ama ng aming bansa, iligtas po ninyo ang inyong mga anak sa kapahamakan. Lalong-lalo na po ang mga walang kasalanan at naging biktima lang dahil sa kagustuhang magkaroon ng trabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming pamilya at mapagtapos ng pag-aaral ang aming mga anak. Vice President Binay, naniniwala po ako na hindi niyo po ako pababayaan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ipinagkakaloob po ninyo sa akin at nagpapasalamat din po ako kay Pangulong Pilipinas Ninoy Aquino bilang ama ng ating bansa. Alam ko po na hindi din po kayo tumitigil ang ating Pangulo sa pagtulong at paghanap ng paraan para matulungan po ako at nang hindi matuloy ang hatol na kamatayan sa akin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Umaasa po ako na makakamit ko ang katarungan sa nangyari sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa mga kababayan natin na handang tumulong. Ganon din po sa ating Embassy Pilipina, Embassy de Jakarta, DFA na umaasikaso sa kaso ko. Ganon din sa mga abogado na may hawak ng kaso ko. At sa lahat ng mga taong tumutulong na mailigtas ako. Kahit na hindi sila Pilipina,
pero handa silang tumulong at palaging nagdarasal para sa kaligtasan ko. God bless us. Lubos na gumagalang, Mary Jane Fiesta Veloso. Sa'yo'y aming sasambitin. Ayan, no? So, sana doon sa mga katagang binanggit, no? Nung nagsaboses nung sulat, no? Yung sulat po ay binasa na lang namin para mas marinig ng lahat, no? Ng mga kabataan, ng mga kababaihan, at ng ating mga opisyales ng pamahalaan. At sana nga, ay sabi nga natin, yung mga lesson, ano ba tawag sa lesson learned, o yung mga aral na nakuha natin sa mga nangyaring sitwasyon at kaganapang nangyari mula noong ibinigay na yung sinasabing ang hudyat na dapat si Mary Jane ay isasalang na, no, dito sa kanyang parusang death penalty ang sa pamamagitan ng firing squad. No, yan. So si Mary Jane ay na-postpone siguro para i-review dahil ngayon ay isang napakagandang technique din yung ginawa, no, ng ating pamahalaan, yung maging witness si Mary Jane. At ang isang kagandahan dito, nang sumuko yung nag-recruit kay Mary Jane. Pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Ayan mga kaibigan, ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang parte ng ating programa. Dahil kung matatandaan natin kahapon, Biyernes, no, Mayo 1, kumustahin naman natin ang ating mga manggagawa. No, manggagawa na sa kahapon ay imbes na nga na mag-rally, no, iniba naman. So gusto ko sanang babasahin ko sa inyo ang statement na ginawa ng grupong ito. Dito nga kakaibang pagkilo sa araw ng paggawa. Ito ang grupo ng mga manggagawang magbabayanihan sa kalinisan. Yan. So, ibang klase naman to mga kababayan, ano? Ito naman ay basahin natin ang kanilang statement para mas malinaw sa atin kung sino-sino nga ba itong mga ito. At ano nga ba itong bayanihan sa kalinisan. Isang naiibang pagkilos ang isinagawa ng malaking grupo ng mga manggagawa sa Labor Day, May 1, 2015 o Araw ng Paggawa. Nagsagawa ang Philippine Trade and General Workers Organization o PTGWO, ang pinakamalaking federasyon ng mga unyon sa bansa ng bayanihan sa kalinisan. Ito ay ginawa sa kahabaan ng Rojas Boulevard at kalapit na mga lugar sa lungsod ng Maynila. Ang Labor Day ay isang selebrasyon na sanay tayo sa mga rallies at piket tuwing sumasapit ang araw na ito. Dapat na itong mabago. Baguhin natin ang pamamaraan sa pag-alala ng halaga ng Labor Day. Sa paliwanag ni Attorney Arnel Z. Dolendo, pambansang Pangulo ng PTGWO, na kung saan kabilang ang higit 100 unyon sa industriya ng petrolyo, food and beverage, transport, bangko, patubig, kuryente, minahan, garments, manufacturing, metal, papel, packaging, mga OFWs, BPOs at marami pang iba. Ang higit sa 5,000 mga miyembro ng PTGWO, kasama ang mga trabahador sa Maynilad, Manila Water, Petron, San Miguel, Nestle, Security Bank, MY San Coca-Cola, Manila Jockey Club, Metro Turf Club at Philippine Racing Club, DLTV, Bus Line, Philippine Rabbit at marami pang ibang mga nakasama. Ang sama-samang
nagwalis at naglinis sa napiling lugar sa Maynila. Matapos magkaroon ng pagtitipon ng mga miyembro nito, ay pinakinggan natin ang mga mensahe ng kanilang mga panauhin at partners sa aktibidad na ito. Kasama ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila, ang Department of Labor and Employment at ang Metro Manila Development Authority. Kasabay ng pagkilos na yan, patuloy pa rin ang PTGWO sa mga panawagan para sa ikabubuti ng kabuhayan at kapakanan ng mga manggagawa. Kasama dito ang pagtatakda ng minimum na sahod na sapat na makabubuhay ng pamilya. Matatanda na ang affiliates ng PTGWO, ang Association of Minimum Wage Earners and Advocates o AMWEA, ang siyang nagpetisyon sa huling na itakdang pagtaas ng 15 pesos sa minimum sa Metro Manila. Inapila ng AMWEA ang naturang halaga upang maging living wage na siyang nararapat na minimum na sahod ng lahat ng mga manggagawa. Kasama din sa kampanya ng PTGWO ang mga kababaihan at hanay sa industriya ng Business Process Organizations o BPOs upang igiit naman ang pagraratipika ng International Labor Organization Convention, yung ILO Convention 183. Ito yung tinatawag nating maternity protection, kaligtasan at kalusugan sa paggawa at seguridad sa trabaho. At itanghal, Pangunahing tagapagsulong ng mga isyong ito ay ang Samahan sa Industriya ng Kababaihan. Ito'y PTGWO, yung SICAP at ang BPO Workers Organization. May mas maayos na pamamaraan upang ang kahilingan ng mga manggagawa ay maiparating sa ating mga kinaukulan. Gaya ng responsableng pag-uunyon ng PTGWO, kung saan ang mga usapin ay dinadaan sa maayos at mapayapang pag-uusap. Aming ipararating sa ating pamahalaan ang mensahe ng mga manggagawa habang ang aming 5,000 mga miyembro ay magbibigay ng 3 oras o 15,000 man-hours na paglinis ng ating lungsod ng Maynila. Sa pagtatapos ito ni Attorney Dolendo, ito ang kanyang nabanggit. At kung nais po ninyong kalakalan din, makipag-ugnayan, maaari kayong tumawag sa pambansang ingat yaman nila na si Miss Linda Manabat. Ang kanilang telephone number is 374-0199. Kung kayo may mga problema pagdating sa usapin ng inyong pagtatrabaho dito sa Pilipinas, pwede nyo tawagan ng mga yan. At ganoon din si Attorney Hernan Nicdao, ang pambansang kalihim ng PTGWO. Pwede nyo matawagan sa 0922-818-6647. Ito yung tinatawag nating panawagan, no, ng ating mga statement ng PTGWO o yung mga manggagawa sa araw ng kanilang ito yung kakaibang pagkilos sa araw ng paggawa. So kung matatandaan natin mga kaibigan, napakaraming iba't ibang forma ng pagkilos. At kung babalikan natin yung mga nakaraan, parati namang rally, tumatakbo sa karsada. Ngunit sa ngayon, ang ginawa ng grupong ito ay kakaiba sa mga dati nang ginagawa ng mga manggagawa. At syempre mabuhay tayong lahat ng mga manggagawa. ugat ng luha ko't dalika, aking adhika. At ngayon mga kababayan, bakit nga ba merong araw ng paggawa? Bakit may Mayo 1? Alam ba ninyo kung ano ang nangyari bago magkaroon ng Mayo 1? Damhin mo ang pag-asa. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration,
mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin. Oh, parang Dumeng, nagsara ka na pala ng tindahan mo. Oo lahat ng ipon na ibayad ko na sa recruiter namin. 4 kaming mag-aanak na pinaasa makakapuntang Europe. Hanggang ngayon wala. Mukhang naloko na nga kami. Nako pare, isumbong mo na yan sa POEA. Alam ko, economic sabotage yan eh. Kulong yan habang buhay. Ha? Huwag sumugal sa iligal. Tumawag agad sa POEA sa telepono bilang 722-1144 or 722-1155. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Now back to our regular programming. At ngayon tunghayan natin ang ating alam ba ninyo. Sa araw na ito ay dakuan natin bakit ba nagkaroon o bakit merong May 1. Noong 1800, sa mga manggagawa sa Estados Unidos at Europa ay nagtatrabaho ng higit 10 oras at kuminsan ay umaabot pa ng 16 na oras. Imagine, no? 16 hours na pagtrabaho. Kaya noong 1817, nakaisip si Robert Owen ng Britanya na magkaroon ng mas maikling pagtatrabaho o ang tinatawag nating 8-hour day o 8 hours labor, 8 hours recreation, and 8 hours rest. Yan. Na dahil naniniwala sila na mas produktibo, balanse at maganda ang buhay ng tao kung ipapatupad ito. Matagal na pakikibaka ng mga manggagawa para matamo ang tinatamasang ng marami sa ngayon, sa atin ngayon na 8 hour a day. So dati hindi po yung ganyan. Sa kabila ng pagkakaroon ng Australiano o ng mga Australiano at ng New Zealander ng 8 oras na araw noong dekada 1840s at 1850s, ay natamo lamang ito ng karamihan sa daigdig sa kalagitnaan ng 20th century. Wow! Humigit kumulang na 130 taon ang lumipas pa bago nakamtan ang ganitong pagkakataon, o karapatan. Itinuturing na unang Mayo 1 na araw ng paggawa ay sinagawa ng magmarcha sa Michigan Avenue
Chicago na noong May 1, 1886. So 127 years ago, ang 80,000 tao sa pangunguna ng pamilya ni Albert Parsons, pinuno ng Chicago Knights of Labor. Samantala, matapos nito, sa buong Estados Unidos, sinamahan sila ng 350,000 mga manggagawa o manggagawang nagwelga sa 100,200 o 1,200 pabrika. Dahil dito, umikli ang oras ng paggawa ng marami sa mga manggagawa. Ang iba binawasan ng sweldo, ang iba hindi naman. Matapos ang 3 araw, pinaputukan ng mga pulis ang mga nagwewelga sa planta ng McCormick sa Chicago. 4 ang patay, maraming sugatan, kinabukasan, May 3, 1886, protesta. Maraming protesta ang ginawa. Muling nagmarch ang mga tao sa Hypermart Square, isang bomba naman ang sumabog at sinisi ng mga otoridad ang mga Knights of Labor. Sa bandang huli, humina ang organization, ngunit lumakas naman ang pandaigdigang paggunita sa Mayo 1 bilang paggawa o araw ng paggawa. Pagamat sa Estados Unidos, ginawa unang Lunes ng September ang araw ng paggawa upang mailayo sa pagdiriwang ng mga sosyalista at komunista. Samantala, sa Pilipinas sinunod ang pandaigdigang petsa ng Mayo 1. Nang maaresto naman dahil sa pangunguna ng welga laban sa Meralco ang ama ng Philippine Organized Union na si Don Isabelo de los Reyes, na pinuno ng Unyong Obrero Demokratika. Pinalitan siya ni Dominador Gomez, ang lolo ni Richard Gomez. At inorganisa niya ang unang Mayo 1 sa Pilipinas noong 1903. Nang mahigit 1,000 katao ang nagmarcha patungong palasyo ng Malacanang. Naaresto naman si Gomez, ngunit nagpatuloy pa rin ang pakikibaga matapos ang higit 1 siglo. Ang araw ng paggawa o Labor Day ay taunang pinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo sa Pilipinas. Sa okasyong ito, binibigyang parangal ang lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Subalit, kasabay ng masayang selebrasyon ay naglipa na ang mga pagtitipon ng iba't ibang sektor ng manggagawa upang isatinig ang kanilang mga hinaing. Ang mga batayang karapatan ng mga manggagawa, ito yung mga hinaing na dapat ay tinatamasa ng ating mga kababayan o ng ating mga manggagawa. Ayon sa kalipunan ng batas hinggil sa paggawa sa Pilipinas, ang mga sumusunod ay mga karapatan ng mga manggagawa. Karapatan sa seguridad sa trabaho. Sa kontekstong ito, regular na employment, hindi maaaring tanggalin ng employer ang isang manggagawa liban lamang sa tinatawag na just cause or authorized causes. Ang normal naman na oras sa pagtatrabaho ng sinumang manggagawa ay hindi nararapat na lumampas sa 8 oras sa loob ng isang araw. At syempre kasama na rito ang maiksing oras ng pagpapahinga o pahinga at pagkain ng mahigit sa 1 oras na diretsong pagpapahinga at pagkain. Yung mga pagpapahinga at pagkain ay maaaring hindi maibilang sa oras na ipinagtatrabaho nila. Ang bawat isa ay may karapatan sa pahinga at libangan. 10 ng mga makatwirang limitasyon sa bilang ng mga oras sa paggawa. Ang panapanahong holidays na may kabayaran, ayon sa Labor Code, 1 araw o hindi kukulang sa 24 oras matapos ang 6 na oras na tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa loob ng 1 linggo. Ito isang maganda, ang pagiging ina.
Ang pagiging ina at bata ay nararapat bigyan ng espesyal na pangangalaga at suporta. So ang lahat ng bata, isinilang man ito sa loob at labas ng kasal, ay dapat magtamasa ng pantay na panlipunang proteksyon. May pahinga, libangan, at resonableng hangganan sa oras ng paggawa. At syempre, panapanahong holiday na may kabayaran. Ganon din ang kabayaran para sa di pagpasok kung public holiday. Yan, hindi sinabi rito na pakainin kayo, no? Yan yung mga ilang issue ng ating mga o batayang karapatan ng ating mga manggagawa. Yan ang ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Ayon sa Department of Labor and Employment, sa lahat ng mga Pilipino na overstaying o illegally staying sa Oman, pwede na kayo makakuha ng amnesty upang maging maayos at legal lang yung status sa naturang bansa. Nagsimula ito ng April 1 hanggang June 30, taong kasalukuyan. Sa ilalim ng amnestiya, kailangan magparehistro kayo, lahat ng mga Filipino national, sa POLO. Lahat ng required documents ng mga OFW ay inaayos lamang sa POLO. Ang mga employers sponsor ng mga illegal workers kailangan din kumuha ng sulat na nanggaling sa kanilang employers. Kung hindi kayo makakakuha, maaari kayong i-repatriate. Ang penalty for overstaying and money claims of employers' expenses during the deployment of workers will be waived. Applicants will need to have themselves fingerprinted. Yan. Except children aged 18 years and below. Ang mga aplikante o mga applicant whose documents were received by the Oman Ministry of Manpower must leave the Sultanate within 1 month. Samantala, sumuko sa otoridad ang tinuturong illegal recruiter ni Mary Jane Veloso. Hawak na ng Nueva Ecija Provincial Police Office si Maria Cristina Sergio matapos kusang sumuko nitong Martes ng umaga, ilang oras bago ang inaasahang firing squad kay Veloso sa Indonesia. Si Sergio o Mary Christine Gules Pasadilla ay sinasabing nag-alok ng trabaho sa abroad kay Veloso. At sa ngayon, nabanggit ni Sergio na ang kanyang dahilan ng pagsuko ay ang mga natatanggap na banta at pangamba sa kanyang buhay. Kasamang sumuko ni Sergio ang kinakasamang si Julis Lacanilao. Nakapwa sinampahan ng kasong illegal recruitment, estafa at human trafficking. Samantala ay nanghihingi o humihiling si Sergio na makahanap ng abogadong magtatanggol sa kanya. Bagamat nanindigan itong wala siyang kasalanan sa nangyari kay Veloso, handa niyang harapin ang investigasyon, lalo't lalabas din anya ang katotohanan, kasabay nito na nananawagan siya ng patas na pagtrato. Samantalang inaantabayanan pa ng pulis ang koordinasyon mula sa DOJ at NBI na nagsampa ng kaso para sa susunod na hakbang. Tila naman pagtulay sa isang alambre ngayon kung ikukumpara ng mga Pinay domestic helper ang kanilang buhay sa araw-araw mula nang pumutok ang pahayag ng isang Hong Kong official kontra sa kanila.
Ito ay naging pagsasalarawan ng isang OFW sa sitwasyon ngayon ng mga OFW sa Hong Kong. Dahil sa mainit na pahayag ng Hong Kong Official Council member Regina Ip Lau Sukye kontra sa mga Pinay domestic helper na inaakit di umano ng mga ito ang kanilang mga among lalaki na nagre-resulta sa pagkakasira ng mga pamilya sa naturang bansa. Ayon pa sa balita, iniiwasan nila ngayon o ng mga OFW ngayon ang lumabas ng bahay dahil na rin sa diskriminasyon na nararanasan nila sa Hong Kong. Kahit umano sa bahay ng kanilang amo ay ingat na ingat at limitado ang kanilang mga galaw. Inihalin tulad pa nito ang kanilang sitwasyon ngayon sa nangyayaring Manila hostage noong 2010 kung saan karamihan sa mga Pinoy ay hindi lumalabas dahil sa umanong hayagang pang-iinsulto at kung minsan ay nananakit pa ang mga mamamayan sa Hong Kong. Samantala, hindi lamang si Mary Jane Veloso ang naharap sa parusang kamatayan dahil sa droga. Meron pang higit sa 70 Pinoy ang naharap sa parusang kamatayan sa ibang bansa sa mga iba't ibang kaso. Ngunit karamihan ay ang drug-related na mga krimen. Samantala, ayon naman sa DFA, may konfirmadong Pinoy na nasa death row. Ang pinakamarami ay sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia pa lamang ay meron 27 ang naka-death row sa ngayon, 26 for murder and 1 for drugs. Habang sa Malaysia naman, 18 ang kasong droga, 4 ang murder at 2 pang murder with rape. So lumalabas na 24 ang nasa death row sa Malaysia. Habang sa China may 19 na kaso na nasa death row ang may kinalaman sa droga. Sa USA naman 2 for murder. Sa Vietnam 2 rin, droga ang kaso. Sa Kuwait 1 pa rin, murder. Sa Indonesia 1 para sa droga. Thailand 1 for murder, rape, and theft. Samantalang ang mga naparusahan o executed Pinoys ay ang mga sumusunod. Noong 2010, 7 Pilipino ang napatupad na ang kamatayan sa China. In 2011, Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo, Elizabeth Batain ay executed by lethal injection sa China for drug smuggling. The same year, isang 35 years old na hindi pinangalanang Pinoy at ito ay na-execute na rin sa China. In 2013 naman, isang Pilipina ang nakonvict na naman sa China na nagdadala ng droga rin itong January 2011 at na-execute na po ito. At sa Saudi Arabia naman, Carlito Lana ay executed din for killing his Saudi employer in 2010. Si John Esteva, 39 years old, convicted for killing his employer and injuring his employer's sons in 2007, and he was executed in Saudi Arabia. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan
ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline boy sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Ni-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Di ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Back to our regular programming. Mission Impossible. Gaano man kabigat, problemang legal may katapat dito sa Mission Impossible. Mga kaibigan, tunguhin naman natin ang ating Mission Impossible at ating nakuha ang mga dokumentong ito doon sa isang videos na ipinalabas o ibinigay sa atin ng International Organization for Migration. Tungkol ito sa mga OFWs, lalo in particular sa mga kababaihan, itong human trafficking. Gusto natin ipaalam sa inyo, ano ba nga itong human trafficking sa kasalukuyan? At ito yung isa sa mga depensa natin dun sa naging kaso ni Mary Jane Veloso. Yung nanay ko po ay headhunter ng mga menor de edad. Iniwan niya ako doon sa Dipolog. Bigla lang siyang umalis. Yung taga Dipolog po ang nagdala sa amin sa Dumaguete. Sinakay po kami ng barko. Iba naman po ang nagbantay sa amin sa barko. Tapos yung taga barko po ay nagbigay po ng pera doon sa taga Dumaguete po. Ang pangako nila sa akin ay kasambahay lang po. Pero pagdating po namin doon ay hindi pala. Dinala ako sa Quiapo. Ang trabaho ko doon ay nagbantay pa ako ng tindahan, hardware po. Tapos pag sa gabi naman po ay naglaba po ako na malansya, naglinis po ako ng bahay. Tapos pag alas 10 na po ng gabi ay nagbantay pa ako ng matanda. Nung umaga na, ayun na, pinabihis na ako. Yung lahat na alahas na pinasuot sa akin. Tapos nagulat ako, pinagayan nila ako ng pirma.
Mildred Relampago Remando, taga Davao. Pero yun ang ginamit kong pangalan. Dinagtaka ko, di lalo akong kinabahan, di ba? Pero mukha ko ang nakalagay. Sabi niya, gumawa ka ng perma na hindi mo makakalimutan kahit anong mangyari. Sabi niya kasi, oras na yung kung sino yung lalaki na lalapit sa'yo, naka-ID ng immigration, yun ang susundan mo. May lumapit na lalaki, naka-ID siya, immigration officer, nakalagay. Bali, pagdating ko dun sa airport, lumapit nga sa akin yung papasan, nasusundo sa akin. Tapos, yun sumakay ako, sinakay niya ako dun sa sasakyan, kinuha niya yung passport ko, kinuha niya yung pera ko. Ang sabi nila, $300. Pero nung nakarating ako ng Kuwait, 45 dinar lang. Nung time na yon, 1999, pumapatak lang ng 5,800 a month. Peso na yon. Single parent ako. Nagbakasakali ako sa Kuwait. Nakadalawang amo ko. Sa una, okay. Nakatapos ako ng kontrata sa kanila. Yun nga lang, nagkaroon ng problema kasi yung father ng amo ko gusto niya akong kunin. Dalhin ako sa Syria. Alam ko na kung paano sila trumato. Mission accomplished! Ayan mga kaibigan, ngayon naman ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa at ang gusto natin ngayon ay pag-usapan dito sa ating Chikahang Buhay ay ang tungkol dun sa airport, mga airport taxi. Paano nga ba natin pangangalagaan ang ating mga OFWs? Pakinggan natin si Sir Ed, no? Sir Ed mula dyan sa NAIA 1. Oo, tingnan natin. Kinakausap niya dito yung ating mga Mia Transport. Ayan, sige, pakinggan po natin kung paano tayo mag-iingat para sa ating mga OFWs. At syempre, hindi lang naman mga OFWs, lahat ng sumasakay galing naman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung mga local, so yung mga international. Pakinggan natin ang payo sa atin ng mga taxi driver dyan. No? At GM ay dito makikita po natin at hindi po ba kayo nagkakaroon ng problema doon sa mga pasaherong nanggagaling sa mga probinsya o FW na dumarating dito? At kasi marami rin po silang mga reklamo gaya ng sinabi ko po na kay General Balagtas na, sir, sa ibang lugar may mga per kilometer mga taxi. Kaya ang pinaka-secured itong mga kupon, no? Sir, paano po ninyo maipapaliwanag na ang ating mga sasakyan talaga ay lehitimong may prangkesa dito sa Ninoy Aquino? Okay. Well, of course, ang ating pong operation ay legal, At tayo ay kumukuha ng permiso o yung tinatawag na prangkisa sa ating ahensya, sa LTFRB, yung Land Transportation Regulatory Board. At hindi lang po yan, meron tayong accreditation sa Department of Tourism. At bago po yan maka-apply sa ating pambansang paliparan, ay kinakailangan kumpleto yung mga requirements po na yan. Doon sa ating mga taxi naman ay meron po talagang prescribed rate na tinatawag yan sa bawat destination. So ito rin po yung sinusunod ng ating mga paniningil doon sa ating mga pasahero. So hindi nakatitiyak po na hindi sila magkakaroon ng problema sa pamamagitan na naloloko dahil doon mismo sa ating paliparan ay matatanaw nila ang napakalaking signboard na kung saan makikita yung bawat destinasyon ay nakasulat yung mga rates, o yung mga presyo ng bawat lugar na pupuntahan. Patungkol naman po doon sa atin mga yellow cab o yung metered taxi, medyo may kamahalan lamang po yung ating plug down rate dahil ito po ay sa airport mismo magmumula. At ganun din po, katulad ng nung coupon na tinatawag, yung white, na meron pong mga malalaking body number doon sa kanilang, doon sa tagiliran at saka sa harapan. Ito pong assigned body number na ito ay ibinigay o nagmumula sa ating Department of Tourism. So, yung ating namang mga yellow taxi o yung metered taxi, ganun din po yan, accredited ng tourism,
at yung mga metro po niyan ay biannual na calibrated sa ating LTFRB. So nakasisiguro yung ating publiko na mananakay na ang ating mga driver ay maayos. Sa katunayan, mayroong panibagong kautusan ang LTFRB na ang lahat ng mga taxi driver ng airport ay kinakailangan mayroong IDs, yung tinatawag na parang national ID yan, no? So, hindi lang po sa airport yan, pati yung ating mga puting taxi na bumabiyahe sa labas. Pero kapag ang mga taxi na ito ay walang ID, dapat magkaroon ng pagtataka yung ating mga mananakay, no? So, mas makabubuting tignan ninyo yung inyong sasakyan na meron po nitong mga IDs na ito dahil nandito yung mga hotlines ng mga ahensya katulad ng PNP, ng Tourism, ng DOTC, LTFRB, LTO, NAIA, at nandiyan din po yung cellphone number ng ating mga drivers. So anytime na kayo ay naloko, ay makakakuha kayo ng detalye, maisusumbong ito. So hindi magkakaroon ng lakas loob yung ating mga driver para manloko ng pasahero. Ang isa lamang pong babala sa ating o paunawa sa ating mga mananakay, bigyan lamang po natin ng kaunting pangunawa yung ating mga driver, lalo na po pag kayo ay naiipit sa traffic. So minsan po kasi yung ibang pasahero, ito po yung nagiging problema natin, no? Ipinagtataka nila na malaki yung kanilang binabayaran. Kahit na ito ay natatraffic, pumapatak yung metro. Totoo pong nangyayari ito at ito po ay alam ng ating ahensya na LTFRB. So meaning to say, kahit ito ay natatraffic, meron pong 2 minuto, 2 minutes na every 2 minutes pumapatak po yung ating metro. So hindi po dapat ipagtaka na ating mananakay ito. At ang rate po nito ay 4 pesos. So sa ganung pamamaraan ay nakasisiguro po tayo sa ating serbisyo na mabibigyan natin ng magandang serbisyo yung ating mga mananakay. Ano po? So ganun po. Okay, at yan po yung kanyang paliwanag, ano. Siyempre lahat po ng ating mga kababayan na mananakay galing sa probinsya o OFW, sino man yan, ay kailangan tingnan po ninyo mabuti yung mga sinasakyan po ninyo. Accredited ang kailangan, ano. At yan ay nakamarka po sa kanila yung lagi nyo pong titingnan yung may nakalagay doon, Miyachi. At muli mga kaibigan, uli natin sasabihin na nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakiisa at nakisimpatya sa usapin at issue ng ating mga kababayang OFWs. And of course, salamat sa Indonesia, sa atin sa Pilipinas, ang pagkakasalba sa buhay na naman ng isa nating kababayang si Mary Jane Beloso. Yan. So, sa inyo lahat po, muli po nagpapaalam ang inyong likod, Feli Codemos, dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisisi